Una sa lahat, ambulansya sa Oriental Mindoro na disgrasya at nagpaikot-ikot. Mga sakay nito tumilapon. Sa lakas ng impact, parang pinitpit na lata ang ambulansya. Ang mitya ng disgrasya at ang sinapit na mga sakay, abangan maya-maya lang. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Hindi bababa sa 4 ang patay sa sunog sa Bacoor, Cavite. May ilan pang nawawala. Silipin live ang matinding traffic ngayong Friday payday at ang mga paghahanda sa seguridad para sa simbang gabi. Tigil pasada ng mga jeepney driver, posibleng tumagal hanggang sa bagong taon. Ilang namasadang jeepney, hinagisa ng pako para maflatan ng gulong sa tagig. Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan kung makabubuti ba ang charter change o CHA-CHA para mas maraming mamuhunan sa Pilipinas. Papunta siya ngayon sa Japan para sa ika-50 anibersaryo ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Lalaking napikon sa palaging pambubuli sa kanya, nanaksak ng katana sa Navotas City. Sa Frontline News Abroad, lalaking gigil sa pagpatay ng isang ipis, napasobra sa pesticide, kaya nasunog ang kanyang apartment sa Japan. Eksaktong 10 araw bago ang Christmas, feel na ang Pasko sa tinaguriang Christmas capital of the South, ang Cebu. Pati sa ibang bansa, ibang level na ang mga pasyalang pampasko. At sa showbiz, Melay Cantiveros Francisco trending sa katatawanan sa Asia Artist Awards 2023. I feel like I am the first honor a valedictorian in attending an AAA. Hindi bababa sa 4 ang patay sa sunog sa Bacoor, Cavite. Kabilang dyan ang 3 bata. Hinala ng pamilya ng mga biktima, sinadya ang sunog dahil amoy gasolina raw ang damit ng mga biktima. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Laki na niya, no? Naglalagabgab na apoy ang bumulabog sa tulog ng mga residente sa Barangay Talabados, Bacoor City, Cavite, kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Madilim at makikid ang eskinita, kaya nahirapang makapasok ang mga bumbero. Pinagdugtong-dugtong na ang mga hose ng tubig para maabot ang mga nasusunog na bahay. Tumagal ng 3 oras ang sunog bago magdeklara ng fire out ang mga bumbero. Pagsikat ng araw, tumambad ang pinsalang iniwan ng sunog. Naabo ang nasa 70 bahay na karamihan ay gawa sa light materials. Pero sa bahay na sinasabing pinagmulan ng sunog, bukod sa mga naabong gamit, nadatnan ang bangkay ng 4 na tao. 3 sa kanila, pawang mga minor de edad. Labis ang hinagpis ng mga nasunugan. Sakit po sa amin yung pinagmamasdan yung mga kapatid namin doon kapag pamangking ko. Na gano'n ang itsura, masakit po. Sobra-sobra. Dami pang pangarap nila. Hinala ng pamilya ng mga biktima, hindi aksidente ang nangyari, lalo't amoy gasolina raw ang damit ng mga namatay. Paglabas daw nila amoy gasolina, nadulas pa nga siya kaya nga lapos ang katawan niya lahat eh. May umagis daw ng gasolina doon. Yun ang alam nila kasi yun ang naamoy nila. Kahit yung mga damit daw nila, amoy gasolina sila. Nagkaroon pa ng tensyon dahil hindi pa pwedeng kuhanin ng mga bangkay dahil wala pa ang tauhan ng soko at nagbabadya pang bumuhos ang ulan. Pag umulan pa yan, bawal galawin eh. Paano pag umulan niya, maaabo na lang yun sila. Napakatagal nila rin sa peonte. Kawawang-kawawa din. Namatayan na nga eh. Kaya naman na po namin tanggalin yung namin kamag-anak namin dyan eh. Sa totoo lang eh. Kahit hindi namin kailangan ng soko eh. Ngayon soko hanggang ngayon wala pa. Anong oras nangyari sunog? Alas 2. Hanggang ngayon wala pa. Baka naman. Alas 12 na ng tanghali nang maialis ng soko ang mga labis na nasunog na bahay. Ang ilan pang nasunugan gaya ni Nanay Nida, malungkot na sasalubungin ng Pasko matapos matupok ang tahanang naipundar mula sa retirement pay ng kanyang asawa.
Nasunog din ang kanilang tindahan. Ang Christmas wish niya, hindi para sa kanyang pamilya, kundi para sa mga kapitbahay niyang biktima rin ng sunog. Yung walang-wala po talaga, yun na lang po ang tulungan. Dahil ako po, kaya ko naman po mag-produce, makapagtinda po ako. Tinatayang mahigit 50 pamilya ang naapektuhan. Mahigit 2 milyong piso naman ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi nito. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Arestado ang 2 lalaking ng hold-up ng college students sa Quezon City. Ang mga suspect, notoryo sa pagnanakaw at mga dati na ring nasangkot sa iligal na droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sama ka na maayos ha. Paprocess ka na para tapos na. Hindi na nakapalag ng arestuhin ng mga pulis ang lalaking ito sa barangay Loyola Heights sa Quezon City kahapon. Maya-maya pa, lumabas ang isang babae na kapatid daw ng lalaki. Pilit niyang pinapakiusapan ng mga operatiba na huwag saktan ng lalaki. Kinilala siyang si Alvin Palunpon. Isa siya sa 2 suspect sa pang-hold up ng isang estudyante sa Aurora Boulevard sa Quezon City nito lang Miyerkules ng gabi. Merong isang estudyante na napunta sa aming istasyon dito sa impilan ng istasyon na allegedly ay siya ay na-hold up, particularly sa Aurora Boulevard, corner ng Katipunan. Siya ay na-hold up ng 2 lalaki. Allegedly tinutukan siya ng balisong, tapos kinuha sa kanya yung kanyang cellphone na nagkakahalaga na 60,000 at yung relo na nagkakahalaga ng 11,500 at kanyang pera. Sa follow-up operation, natukoy si Palunpon at kasabwat niyang si Mark Lawrence Jimena. Positibong kinilala ng biktima si Palunpon. Na-recover ang mga gamit ng biktima na may kabuuang halaga na nasa 72,000 pesos. Nakuha rin ng balisong na ginamit umano sa krimen. Sa investigasyon, lumalabas na notorious na hold-upper ang 2 sa lugar. Dahil lang po sa kahirapan ng buhay ngayon. Dala lang po ng bisyo, kaya nagawa ko po yun. So, aminado ka? Opo. Mahaharap ang 2 sa reklamong robbery. Dati na rin daw silang nasangkot sa illegal na droga. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Nanaksak ng katana ang isang lalaki sa Navotas. Napuno na raw kasi siya sa walang tigil na pambubuli ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Kahapon ng umaga nang masapul sa CCTV ang lalaking yan sa barangay NBBS proper sa Navotas City. Naglalakad lang siya nang makasalubong ang isang nakataples na lalaki. Walang kaabog-abog. Biglang pinagsusuntok na nakataples ang nakadilaw na lalaki. Di naman pumalag ang napagtripan at naglakad lang palayo. Sinundan pa siya ng nakataples at pareho silang mawawala sa kuha ng CCTV. Ilang minuto ang lumipas. Dito na natagpo ang duguan at nakahandusay ang mapang-trip na lalaki. Napuno itong suspect at umuwi ng bahay at kumuha ng samurai at sinaksak sa likod ang victim natin. Dahil sa mga saksak, kritikal ang biktima sa ospital. Sa follow-up operation ng Navotas Police, naaresto ang suspect na kaibigan pala ng biktima. Aminado ang suspect sa krimen. Pero giit niya, ginantihan lang niya ang paulit-ulit na pambubuli sa kanya ng biktima. Yung una, sinunog niya po yung balikat ko, pinabayaan ko lang. Tapos ito, pinagsasapak niya ako, hinahayaan ko lang din po. Pero ito yung kanina, sinapak niya naman po ako. Hinayaan ko lang, pero nung susundan niya po malapit sa bahay namin, doon na po nandilim yung paningin ko eh. Palagi siyang sinasaktan pag nakikita sila. Yun, isa po yung siya pinagugatan ng away nila. Blanco ang suspect kung bakit siya palaging pinagtitripan ng kaibigan. Pero sadyang napuno lang siya. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. Nahaharap sa reklamong frustrated murder ang suspect. Pero giit niya, sasampahan din niya ng reklamo ang biktima dahil sa pambubuli. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Tumagilid sa kalsada ang kotse sa Las Piñas. Paliwanag ng driver, iniwasan niyang mabangga ang isang motorsiklo. Pero duda ng otoridad, nakainom ang driver. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Usad pagong ang mga sasakyan sa bahaging yan ng Barangay Talon 1 sa Las Piñas kagabi. Sa gitna ng traffic, biglang entrada ang isang humaharurot na kotse. Nasa pool nito ang isang rider at itim na kotse bago tuluyang tumagilid sa gilid ng kalsada. Nagulat naman ang mga tao sa lugar sa nangyari. Wala po kung may narinig po kung lagabog. Sobrang lakas po. Paglingon ko na po, nakita ko na po na tumagilid na po yung sasakyan.
Agad dumating ang mga tauhan ng barangay para sumaklolo. Paliwanag ng driver sa kanila, iniwasan nito ang isang rider kaya't na-aksidente. Pero tingin ng mga rescuer, may iba pang dahilan kung bakit nadisgrasya ang motorista. Tinanong ko siya kung lasing, sabi niya hindi. Pero nung nagsalita siya, naamoy ko po na nakainom siya. Sa kabila ng disgrasya, walang sugat ang driver. Pero ang rider na nabangga niya, sugat at sakit ng katawan ang inabot. Paalala ng mga otoridad, huwag magmaneho kung nakainom lalo ngayong sunod-sunod ang mga Christmas party. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Hinahagisan ng mga pako ang kalsada sa Taguig para maflatan na ang mga jeep na hindi sumali sa tigil pasada. 2 ang naaresto. Nagbabalik si Dave Abuel. Masdan ang lalaking ito na nakaupo sa e-bike sa gilid ng MLQ Road, Barangay Hagonoy, Taguig City kahapon. Pagkadaan ng isang modern jeep, kapansin-pansing may pinulot siya sa kalsada. Ilang segundo matapos niyan, makikita ang isa pang lalaki sa kabilang linya. May dumang ding jeep, tapos may pinulot din siya. Ayon sa mga pulis, mga pako ang kinukuha ng mga lalaki. Sila rin daw ang naghagis niyan sa kalsada. In-improvise siya na parang meron siyang cardboard na para pag nadaanan, tatayo talaga yung pako para talaga tumusok doon sa mga gulong. Nabisto ang mga suspect matapos i-review ang mga kuha ng CCTV sa lugar nang sunod-sunod na maflatan ng ilang jeep. Nung na-find out nila, may mga spike na nakatusok ng mga pako. At hindi lang isang pako, ang pako nila is yung isa 4, yung isa 2. Kasama sa mga nabiktima ang 12 units ng modern jeep ng Taguig Transport Service Cooperative. 15 gulong daw ang nadali ng mga pako. Aabot daw sa 90,000 pesos ang halaga ng mga nasirang gulong. Agad dinakip ng mga otoridad ang 2 lalaki sa CCTV. Ayon sa isa sa mga suspect na pag-utusan lang siyang hagisan ng pako ang kalsada, kapalit ng 100 piso. Ang ikalawang suspect nakisali na lang daw para man-trip. Napag-utusan lang po. Wala lang po. Kasi yung mga hindi na sumama sa strike. Nakita ko po na naghahagis po sila, nainganyo po ako. Pero wala pong involved na money sa akin. Pinaghahanap na ng mga pulis ang itinurong nag-utos sa suspect. Tinitignan ngayon ng mga otoridad kung may kinalaman nga ba ang insidente sa tigil pasada. Pero mensahe ng kooperatiba, hindi naman kami kalaban. Huwag sana silang magalit sa amin na sumunod lang naman din kami sa gobyerno. Hindi naman kami yung nagpapakapad eh. Nasa kustodiya na ng Taguig City Police Station ang 2 suspect na mahaharap sa reklamong malicious mischief. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. May panibagong malawakang tigil pasada na naman ang grupong Pistol na sasamahan pa ng grupong Manibela. Posible raw yang magtagal hanggang bagong taon. Nasa Frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Sa ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Piston, may ilang tsuper na nagbalik pasada na. Pero kahit nadagdagan ng mga pumapasada, ramdam pa rin ng mga pasahero ang hirap sa pagsakay. Katulad ni Ronel, dumaan sa ibang ruta para makapasok sa trabaho. Kahapon walang bumiyahe talaga. Napulitan kami, 2 sakay ako ng tricycle. Ewan ko lang ngayon. Pero ang jeepney operator na si Mang Virgilio, kahit kaya niya makabili ng mga modernong sasakyan, piniling wag na muna bumiyahe bilang pakikiisa sa mga kasama niya sa ruta. Mga wala ng hanap buhay mga driver. Ganon. Kung kami lang, hindi na magugutom mga operator, yung mga driver. Nanatili pa rin ang mga miyembro ng Piston sa harap ng opisina ng LTFRB sa Quezon City. Ang kondisyon nila kahapon, walang aalis hanggat hindi nagbababa si Pangulong Bongbong Marcos ng isang executive order na nag-extend ng deadline ng pagbuo ng mga operator ng kooperatiba o korporasyon. Pero sa halip na executive order, isang memorandum ang ibinaba ng LTFRB na nagsasabing hindi na papayagan makabiyahe ang mga hindi kaanib ng kooperatiba simula sa unang araw ng 2024. Kaya naman, sumugod pa Malacanang ang grupo para doon isagawa ang kilos protesta. Sa Espanya pa lang, hinarang na ng mga pulis ang convoy ng mga jeepney. May humarang di sa Recto, pero pinayagan din makalusot ang mga nagpaprotesta hanggang Menjola. Dismayado ang mga rallyista sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan, gayong may problema sa sektor ng transportasyon. Meron pa ba tayong aasahan mula kay Bongbong Marcos? Wala na tayong aasahan. Wala ka namang ginawa. Ikaw pa mismo ang nagmamasaker sa kabuhayan. Pati ang grupong Manibela,
makikiisa na rin daw sa kilos protesta. Magsasanib puwersa ang dalawang grupo para sa malawakang tigil pasada simula sa susunod na linggo na posible pang magtagal hanggang bagong taon. So simula sa Lunes, ina-announce natin ng piston at manibela ay magkasama na muli sa tigil pasada. Isang linggo hanggang magpasko, baka madugtungan pa po ito. Hanggang January. Pero nauna nang giniit ng Department of Transportation na walang tsuper na mawawalan ng hanap buhay basta't umanib sila sa kooperatiba. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Matapos maunsyami ang Dubai trip, tuloy sa Japan si Pangulong Bongbong Marcos. At sa kanyang pag-alis, kapansin-pansing wala si Vice President Sara Duterte, habang may malamang biro naman si Pangulo kay House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Alas 2 ngayong hapon, lumipad patungong Tokyo, Japan si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa commemorative summit ng 50th anniversary ng ASEAN-Japan relations. Ngayon lang siya muling lumabas ng bansa matapos makansela ang kanyang Dubai trip dahil sa COVID-19. Karamihan sa mga miyembro ng gabinete ay kasamang naghatid sa Pangulo sa airport. Kabilang na riyan ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez na pabiro pang hinirita ni PBBM. The only person we see on television anymore, Speaker Martin Romualdez. Your life is not exciting enough. You have to find other pursuits to keep you occupied. Kapansin-pansin namang wala si Vice President Sara Duterte sa departure ceremony ng Pangulo. Si VP Duterte pa naman ang tatayong caretaker habang nasa Japan ng Pangulo. Sa talumpati ni PBBM, binigyang diin ng Pangulo na isang oportunidad ang dadaluhan niyang summit para isulong ang interes ng Pilipinas sa iba't ibang usapin. This administration will see to it that our constructive engagements with ASEAN, our external partners and stakeholders will continue to best serve our national interests, inasmuch as we promote the regional interest of peace, security, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Iikot daw sa 3 sessions ang summit. Ang una ay nakatuon sa kontribusyon ng Japan sa pagpapanatili ng rules-based international order. Susundan ito ng pagkilala sa programa ng Japan pagdating sa exchange students. Isa ang Pilipinas sa mga nakikinabang niyan. Panghuli ay ang usapang negosyo at ekonomiya. Mananatili sa Tokyo si Pangulong Marcos hanggang Lunes, December 18. Samantala, umalis ng bansa si PBBM nang hindi niya pa napirmahan ang 2024 national budget. Sabi ng Pangulo, hindi pa niya nakukuha ang kopya ng inaprubahang budget ng Kongreso. Pero kumpiyansa ang Pangulo na mapipirmahan ito bago magpasko. We have been going through the consultations through the whole of the year for that matter. And I would be very surprised if there are other issues that will suddenly arise that we hadn't anticipated. I think we'll do it before Christmas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, dumating na si Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. At live mula sa Tokyo, nasa Frontline ang balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ano ba ang schedule dyan ng Pangulo? Yes, Julius, magandang gabi sa iyo. Ito na nga ang ikalawang pagkakataon na bumisita dito sa Tokyo, Japan si Pangulong Bongbong Marcos. At sa pagkakataon ngang ito, yan ay para naman dumalo sa 50th anniversary ng Japan-ASEAN relations. Bukod sa kanyang mga dadaluhang meetings, magkakaroon din siya ng pagkakataon muling makaharap sa pamamagitan ng bilateral meeting si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Bago pa man magpasko, humabol pa ng isang biyahe papuntang abroad si Pangulong Bongbong Marcos para sa 50th ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit dito sa Tokyo. Mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at ASEAN sa Japan dahil isa ito sa mga pinakaaktibong kaalyado ng rehiyon. Bukod sa pagdalakay sa political security, defense at transnational crimes, inaasahang pag-uusapan sa summit ang mga issue sa South China Sea, North Korea at maging sa Myanmar.
Wala pang eksaktong detalye kung ano mismo ang agenda ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Kishida. Pero mangyayari daw ito sa Linggo, December 17, at isa sa mga posibleng pag-usapan ay ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Matatanda ang suportado ng Japan ang posisyon ng Pilipinas sa issue laban sa China na nakabase sa 2016 arbitral ruling. Sa Linggo, December 17 naman ang mismong opening ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Dito natatalakayin ang ilang issue sa rehiyon gaya ng trade and investment, supply chain, connectivity, infrastructure, climate change at food and energy security. Susundan yan kinagabihan ng isang lighting ceremony at gala dinner ng mga heads of state. Pagdating ng Lunes, December 18, dadalo naman ang Pangulo kasamang ibang ASEAN leaders, Japan at Australia sa isa pang hiwalay na forum sa climate change. Magkakaroon din ng roundtable meeting tungkol sa status ng business pledges at agreement noong unang punta ni PBBM dito sa Japan noong Pebrero sa kapipirmahan ng ilang bagong kasunduan ng dalawang bansa. Lunes din nakaschedule umuwi si PBBM. Pero bago umuwi, haharap siya sa mga miyembro ng media sa kadederecho sa Imperial Palace para bumisita sa Japanese Emperor at Japanese Empress. Yes, Julius, nandito na ngayon sa Japan si Pangulong Bongbong Marcos. Pasado alas 7 ng gabi dito sa Tokyo, alas 6 ng gabi dyan sa Pilipinas, lumapag ang PR001 sakay ang kanyang delegasyon. Wala pa siyang scheduled activities for tonight pero tomorrow yung kanyang unang ASEAN engagement kung saan dadalo siya sa dinner hosted by Prime Minister Kishida. Julius? Maraming salamat, Dean Los Baños. Susunod sa video, ambulansya nagpaikot-ikot saka bumangga sa bakod ng isang bahay sa Oriental Mindoro. Mga sakay tumilapon. Sara Labati at kanyang pamilya na aksidente sa Skyway. At Daniel Padilla tinawag na cheater ng audience sa Asia Artist Awards. Magandang gabi po sa inyo lahat. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nagbago ng tono si Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng charter change sa Kongreso. Kung dati, hindi rin niya ito prioridad. Ngayon naman, bukas na siyang pag-usapan ito kung para sa ekonomiya. Nasa frontline na balitang yan, si Justine Punsalang. Thank you. Tila may basbas na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang plano ng Kamara na buhayin ang pag-amyenda sa saligang batas o charter change sa susunod na taon. Sabi ng Pangulo, suportado niya ang Chacha kung makatutulong ito sa mas maraming investments. We're just beginning to study because we keep talking about economic provisions that are getting in the way with some of the potential investors. My primary interest is to try and make our country a investment-friendly place. Nito lang Pebrero, sinabi ni PBBM na hindi niya priority ang Chacha. Sabi pa ni Aimee, meron lang daw isang gustong maging Prime Minister kaya porsigidong isulong ang Chacha dahil hindi raw mananalo sa pagka-presidente. Walang binanggit na pangalan ng senadora, pero matatandaang nabuhay ulit ang diskusyon sa Chacha nang ihayag ng pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez ang plano niyang talakayin sa Kamara ang charter change kapag nagbalik sesyon sa Enero. Sa Senado naman, si Senator Robin Padilla ang aktibong nagsusulong ulit nito. Pero kung si Senator Cynthia Villaran tatanungin, wala raw pag-asang umusad sa Senado ang Chacha lalo't marami ang tutol dito. Sensitibong paksa raw ito dahil imposibleng iilang probisyon lang ang babaguhin. Pero halimbawa, binuksan mo ang Constitution, hindi pwede na economic provision na pagbukas mo niya lahat, tatamaan niya. So, makikita natin, siyempre ang Senado, hindi kami sa charter change kasi hindi naman gusto yan ng ating general public. It has been noted in all the research na ayaw nila ng charter change. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5.
Gwardyado na naman ng 38 barko ng China ang loob at labas ng Ayungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa satellite image na ito nakuha ng Planet Labs PBC, makikita ang 11 Chinese militia vessels na nakaposte sa loob ng Ayungin Shoal. Gwardyado rin ng China ang labas ng Ayungin na mayroong isang barko ng China Coast Guard at 26 na militia vessels. Kinuna ng satellite image na yan noong December 11, isang araw matapos ang pambobomba ng tubig, pagbuntot at pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay US-based National Security Expert Ray Powell, nagpapasiklab ng puwersa ang China at pinamumuka nila ito sa Pilipinas. Ngayon lang daw kasi nangyari na ganun karami ang naggugwardya sa Ayungin matapos ang resupply mission ng Pilipinas. Kadalasan daw kasi 1 o 2 Chinese militia vessels lang ang naroon. China looks like they're trying to intimidate the Philippines into being quiet and not making such a big deal about their blockade. I think that China is getting annoyed with the Philippines at taking so many pictures and letting the world see about their gray zone activity. Mukhang naiinis daw ang China dahil sumasama ang kanilang imahe sa international community. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard kaugnay ng panibagong kumpulan ng mga barko ng China. Pero para kay Powell, dapat pag-usapan ng Pilipinas at Amerika kung ano ang mga hakbang na pwedeng gawin sakaling lumala ang tensyon at mauwi sa armed attack. Lalo't sa ilalim ng Philippine-US Mutual Defense Treaty, nakasaad na kapag inatake ng anumang bansa ang Pilipinas, ay re-resback ang Amerika. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, sana po ang maulang weekend sa ilang bahagi ng Luzon ay sa pag-asa 2 weather system ang nakakaapekto sa bansa. Yan ang northeast monsoon o hanging amihan at easterlies o yung mainit na hangin sa dagat Pasipiko. Magdudulot ng bagyang maulap na papawirin na may pulupulong pagulan ang hanging amihan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Posibleng ulanin ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa dahil naman sa easterlies at localized thunderstorms. Samantala, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. Huli itong namataan sa layong 1,235 kilometers silangan timog silangan ng southeastern Mindanao. Posibleng pumasok ang LPA sa loob ng PAR bukas. Ay sa pag-asa, may posibilidad na mag-iitong isang bagyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga patok na showbiz balita ngayong Biyernes. Trending ang unang hosting ng bansa sa prestihiyosong Asia Artist Awards 2023. Isa sa pinaka-nagmarka ang first honor na kakulitan ni Melay Cantiveros Francisco. Yan at iba pang tagpo sa awards night sa Frontline Report ni MJ Marford. Glitz and glam with matching talent overload. Roller coaster of emotions ang hinatid sa atin ang kakatapos lang na maiden hosting natin ang prestihiyosong Asia Artist Awards kagabi. At ang isa sa pinaka-pinag-usapan, ang panalong English skills ng ating magandang buhay momshi na si Melay Cantiveros Francisco. Attending to AAA is a very honor. I feel like I am the first honor, a valedictorian in attending in AAA. Winner, Momshi! Kaya naman, no wonder, achieve ang Best Actor Award para sa kanya. If someone question why I have award, don't worry, I question too. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala talaga. I cannot. To my family, we will serve the Lord. Pero bago si Melay, isa rin sa highlight ng event ang pambihirang red carpet hosting ni Ryan Ba. Melay Cantiveros Francisco, tumingin ka sa harap, walk sa akin. Tumingin ka sa harap, mag-pose ka. Palabas yung mga Korea, kaya ayusin mo mga pose mo. Kulit pa mo, Ryan! 흡입력 강한 배우죠. 김선호 씨입니다. 소brang guwapo. Grabe. We feel you, bro! We feel you! Bukod kina Melay at Ryan, pinakahinangaan din ng ilang pa nating P-pop acts.
Una na riyan, ang SB19 nawagi ng 2 awards, ang Hot Trend at Best Singer. Noon po, pangarap lang po namin ang makapag-release ng kanta. Napakalaking bagay po ito para sa amin at syempre para po sa buong community ng Filipino music. Panalo rin ang ating All-Pinoy Global Group bilang Focus Awardee. Last year, pinapangarap lang namin na baka makapanood ng live yung mga iniidolo namin, pero ngayon nabigyan kami ng opportunity na makasali sa prestihiyosong award na ito. Kaya nagpapasalamat talaga kami. Pero kung may mga winner moment, trending naman ang ilang umano'y epic fails na naranasan ng grupong New Jeans sa event. Tulad na lang ng nag-malfunction na moving platform na imbis na tumaas ay bumaba. Nariyan din ang biglang pag-collapse ng table kung nasaan ang Korean idols. Wala namang pahayag tungkol dyan ang organizer ng event. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, kinilig muli ang Kathniel fans sa muling pagsasama ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla para sa Asia Artist Awards kagabi. Isa sila sa mga binigyan ng Fabulous Award ng AAA. Kasabay po niyan, pinag-usapan ang kanilang eksena sa baba ng stage. Eto kasing si Daniel, may pabigay quote pa kay Catherine. Napansin din na dinilit ni DJ ang kanyang breakup message kay Catherine sa Instagram. Sa kabila niyan, hindi pa rin naiwasan ang ilang fans na nambu at nang-bash kay Daniel sa mismong awarding. Wala pa namang reaksyon tungkol dito ang kampo ni Daniel. Susunod, lagay ng trapiko sa EDSA ngayong Payday Friday, alamin live. Christmas party sa isang training center sa Quezon City na udlot ng ipasara ito dahil sa may illegal recruitment. At construction worker sa Pangasinan patay matapos mabundol ng motorsiklo at magulungan pa ng truck. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Naudlot ang Christmas party sa isang training center sa Quezon City. Bigla kasi silang pinasara ng Department of Migrant Workers dahil sa umano'y illegal recruitment. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Kompleto na sana ang pang-exchange gift at dekorasyon sa Christmas party ng training center na ito sa Barangay Siena, Quezon City kanina. Pero ang masaya sanang get-together ng mga empleyado at trainees na udlot dahil mismong Department of Migrant Workers ang nagpasara sa opisina ng Matchtrend Training Center na pugad pala ng mga illegal recruiter. Sabi ng DMW, modus ng training center na mang-recruit ng mga ipapadala para magtrabaho bilang caretaker at factory workers sa Taiwan. Pero ang job offer, bogus pala. 2 complainant na raw ang lumapit sa ahensya matapos magbayad ng tig 80,000 pesos pero hindi naman nakaalis pa Taiwan. Hindi siya lisensyado, wala siyang accredited employer, wala siyang rehistradong job order at hindi niya dinadaan sa DMW yung worker. Dagdag pa ni Kakdak, nabisto rin nilang naniningil ng 30,000 na placement fee ang agency, bukod pa sa processing fee na 30 to 45,000 pesos sa lahat ng nire-recruit nila. Bagay na illegal, sabi ni Kakdak. No placement fee basta domestic work, including caretaker work. 0 placement fee. And then yung factory worker, meron naman yung placement fee 1 month salary, pero ang presumption nun, lisensyado yung recruiter. Dahil sa patong-patong na violation, maharap sa kasong illegal recruitment ang may-ari at ang mga empleyado ng pinasarang agency. Yun nga lang, hindi sila mahagilap nang puntahan sila ng DMW kanina. Ini-encourage natin yung mga baka may mga naging biktima kasi na hindi nila alam, naghihintay pa o umaasa pa, just to reach out para po matulungan namin kayo, maisampa po natin yung kaso. Saka syempre kung nakapagbayad na po kayo, importante rin naman pong mabawi ninyo yung pera.
Nangako naman ng DMW na tutulungan ng mga nabiktima ng recruitment agency. Makakatanggap sila ng financial assistance at livelihood package. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Pinasinayaan ngayong araw ang bagong poblasyon water treatment plant ng Maynilad. Sa tulong nito, mababawasan na ang mga lugar na umaasa lang sa supply ng tubig ng Angat Dam. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Chairman Manny V. Pangilinan ang nanguna sa inauguration ng Poblacion Water Treatment Plant ng Maynilad sa Muntinlupa. Isa ito sa mga malalaking proyekto ng Maynilad para matiyak na handa sila sa epekto ng El Nino sa unang 6 na buwan ng 2024. Bagay na pinapurihan ng Pangulo, sabay punto ng tamang paghahanda para sa nalalapit na tagtuyot. We must prepare. We must prepare and learn some of the and apply some of the lessons that we have learned during the pandemic when it came to supply all the agricultural products, of food, of the efficiencies of the supply chain. All of this will be affected if our water resources are inadequate. Sa bagong Poblacion Water Treatment Plant, kaya nitong sumalok ng 150 million liters ng tubig mula sa Laguna Lake kada araw. Maseserbisyuhan at maghahatid ito ng malinis na tubig sa tinatayang 3.2 million customers ng Maynilad sa Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas at Cavite. Para matiyak na malinis ang tubig na darating sa bawat bahay, daraan ito sa tinatawag na multi-stage process. Ang ibig sabihin, 5 beses sasalukin ang tubig gamit ang iba't ibang proseso. Ayon kay Maynilad Chairman Manny V. Pangilinan, malaki ang may tutulong ng Poblacion Treatment Plant. Dahil kasi rito, hindi na lang daw sa Angat Dam aasa ng tubig ang ilang lugar. Mr. President, your administration has been aware and proactive in addressing our water supply issues, and we are inspired by your mandate to do our part. Today's inauguration also diversifies our bulk water sources away from Angat Dam, which will help during bouts of supply scarcity, especially in light of the incoming El Nino. Bukod sa water treatment facility sa Muntinlupa, may isa namang desalination facility na itatayo ang Maynilad sa Iloilo City para sa dagdag na supply ng tubig. Dahil sa inaasahang epekto ng El Nino sa agrikultura at ekonomiya, hinikayat ng Pangulo ang iba't ibang ahensya na gawing prioridad ang mga proyekto na may kinalaman sa water supply. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Lamang ang Creamline Cool Smashers sa Best of 3 Final Series sa PVL All-Filipino Conference. Nang ibabaw sila sa kabila ng matindiring depensa ng Choco Mucho Flying Titans. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Set number 1 underway. In this First set pa lang ng laban, nagpalitan kaagad ng spike ang sister teams na Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans. Nakakuha naman ng momentum ang Choco Mucho sa dulong bahagi ng set 1. Pero nangibabaw pa rin ang Smashers 25-23. To put it away for Carlos. She got it! Thoughts, Carlos! Pagpasok ng second set, nabuhayan ng dugo ang Titans sa pangunguna ni Cici Rondina. Rondina steps on the attack line. Nakabawi sila sa second set, 25-19, pabor sa Titans. Rondina can put it away right here. Yes, she does. Nagtuloy pa momentum ng Choco Mucho sa simula ng third set, pero nang umabot sa 20 points, nag-init naman si Phenom Alyssa Valdez para sa Smashers. Umabot sa deuce ang dulo ng set, pero Creamline ang nanaig, 26-24. Overpass. Arocho was not ready for that. Una ring nakalamang ang Titans sa fourth set, pero nahabol sila at naungusan ng Cool Smashers. Hindi na nakahabol pa ang Flying Titans at nakuha na ng Cool Smashers ang Game 1, 3-1. Picks up her 5th point. Si Tots Carlos ang nanguna sa opensa ng Creamline sa likod ng 18 points. We're just happy na na-execute namin yung mga tinuturo ni Coach. Natutuwa po kami na napupuno po natin yung arena. Sa Sabado alas 6 ng gabi, ang Game 2 ng Best of 3 Final Series na gaganapin naman sa Smart Araneta Coliseum. Mapapanood yan ng live sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live app. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
Umabante sa lower bracket ng Mobile Legends World Championship ang pambato ng Pilipinas na Blacklist International. Nahirapan sila sa simula at natalo sa Game 1 laban sa Geek Fam ng Indonesia. Pero hindi sila pinanghinaan ng loob at kinuha ang 3 pang natitirang games sa match. Laglag na ang Geek Fam habang sasabak pa ang Blacklist sa next round. Inaabangan pa kung sino sa mga pambato ng Cambodia at Russia ang kanilang makakaharap. Susunod, siklista sa Pangasinan na bangga ng motor na gulungan pa ng truck. Ambulansya sa Oriental Mindoro nagpaikot-ikot saka bumangga sa bakod ng isang bahay. Kumusta kaya ang mga tumilapong sakay? At libo-libong demoto dumagsa sa Quiapo Church sa pagsisimula ng simbang gabi. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mas titindi pa raw ang mabigat na traffic kasabay ng Christmas rush. Ngayong payday, Friday, kumustahin natin ang lagay ng traffic live mula sa EDSA Mandaluyong. Nasa frontline ng balitang yan si Jerry Dongon. Jerry, mabigat na ba ang traffic dyan? Yes, Julius, dahil nga payday Friday, marami sa ating mga kapatid ang dumiretso muna sa mga mall para nga mabili ng mga panregalo. At kapag maraming tao, kakibat niyan ang katakot-takot na traffic. Dito nga sa EDSA, sa northbound lane, dito sa May Shaw Boulevard, abay nagsisimula na pong magkaroon ng build-up. Light to moderate hanggang heavy na yan, magtutuloy-tuloy na yan hanggang makarating ng EDSA North. Kaya naman ang mga mall ay magbubukas hanggang alas 12 ng hating gabi para nga sa ating mga kapatid na ayaw makipagsiksikan sa matinding traffic. Abala na ang lahat sa pamimili ng panregalo at handa ngayong Pasko. Ang ilan ngang nakatanggap na ng Christmas bonus, dito agad sa mall ang takbo. Ngayon lang nakatanggap ng sahod ng 13 months. Sa school ng anak ko, ng Christmas party nila. Yun lang po. Saka mga rin sa ka-work ko din. Kaya naman ang mga mall, pinaghahandaan na rin ang dagsa ng mga tao, lalo't kabi-kabilang sale gaya sa mall na ito sa EDSA. To welcome more customers, no, and to also to help lessen the traffic. So we're open until 12 midnight, so people from the office, they can come here and do their shopping. Kasabay niyan, matinding traffic na rin ang mararanasan ng mga motorista at commuter hanggang sa susunod na linggo ayon sa MMDA. Ayon sa ahensya, higit 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Pero dahil Christmas rush na, madaragdagan pa yan ng hanggang 80,000 sasakyan bawat araw. Kaya ang mga motorista, kanya-kanyang diskarte muna. Yung iba na, kahit coding nga, nilabas nila eh. Kita ko, mga 9-0 nakalabas. Para lang makalabas ng bayan. Puro shortcut ako kanina ho eh. Maaga bumiyahe, tapos pupunta ako sa mga service road tulad dito sa kabila. O yan, mga pwedeng simorkatuhin dyan eh. Para makaiwas sa traffic. Siniguro naman ni DILG Secretary Benhur Abalos na pinaigting ng seguridad ngayong holiday season. Julius, ngayon nga biglang bumuhos itong malakas na ulan at makadaragdag pa ito sa matinding traffic na nararanasan ngayon sa kahabaan ng EDSA. Sa southbound lane, moderate to heavy ang sitwasyon. Mula Muñoz, tuloy-tuloy na yan hanggang makarating ng Timog Avenue. Moderate to heavy hanggang Ortigas. Magsasangayan hanggang sa bagay ng Meralco Avenue. Ang choke point hanggang makarating ng Magallanes. Sa northbound lane naman po, Ross Boulevard hanggang Taft Avenue. Moderate to heavy hanggang makarating na po yan ng EDSA northbound. Kaya naman sa ating mga kapatid ay manatili muna pong kalmado. Kaya't ayon sa MMDA sa monitoring nila, wala pa namang so far na nagkakaroon ng banggaan o aksidente sa kahabaan ng EDSA. Kaya sa ating mga kapatid na ayaw makipagsiksikan dito nga sa matinding traffic, pwede muna po kayong pumunta ng mall para mag-shopping. Kung wala namang budget, window shopping muna. Julius. Tama. Maraming salamat, Jerry Dongon. Hinigpitan ng seguridad sa Quiapo Church para sa inaasahang dagsa ng mga deboto para sa pagsisimula ng simbang gabi. Live mula sa Quiapo Church, nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Marlene, marami na bang tao dyan?
Cheryl, gaya ng inaasahan, mas maraming deboto ang pumunta ngayong araw dito sa Quiapo Church para magsimba. Bukod kasi sa Quiapo Day ngayon, marami rin ang nag-aabang sa pagsisimula ng simbang gabi. Kahit panaka-naka ang ulan, hindi nito napigilan ang libo-libong deboto na matyagang pumila para magsimba sa Quiapo Church kanina. Siksikan sa dami ng tao, may hinimatay pa sa gitna ng misa, pero agad naman siyang nabigyan ng paunang lunas. Tapos, 14 na misa mula umaga hanggang gabi ang nakaschedule sa Quiapo Church ngayong Biyernes. Pero ang huling 2 misa ngayong alas 7 at mamayang alas 8 ng gabi ay anticipated mass para sa simbang gabi. Bukas naman alas 4 at alas 5 ng madaling araw ang mismo simula ng 9 na araw na Misa de Gallo dito sa Quiapo. Ito po ay parte ng tradisyon nating mga Pilipino, yung 9 days ng paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Bukod sa nakaugalian na, may paniniwala rin ang mga Katoliko na matutupad ang hiling kapag nakumpleto ang 9 na Misa de Gallo. Kaya ang dating street sweeper at na mild stroke na si Marilyn, susubukan daw kumpletuhin ang simbang gabi para makamit ang kanyang hiling. Malilap po ako. Ayun lang po sa kayong mga pamilya po maging masaya sa taon nito. Ang Diyos po natin ay hindi naman talaga nakatingin kung makukumpleto mo yung 9 days. Pero panato po ito ng mga tao. Pero sasabihin ko po sa inyo, yung ating Diyos, basta tayo ay nananampalataya at pumupunta sa simbahan para makinig sa kanyang mga salita. Dahil naman sa inaasahang pagdami ng mga magsisimba, nanawagan ang pamunuan ng Archdiocese of Manila sa mga parokyano na obserbahan ang health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask para maiwasan ang COVID-19 at iba pang respiratory illness. Mas hinigpitan na rin ng Manila Police District ang pagbabantay sa paligid ng Quiapo Church, kaya nagpakalat na sila ng mga pulis. Cheryl, sa mga oras na ito ay nagsisimula na yung anticipated mass dito sa Quiapo Church para naman masiguro na walang haharang sa mga daanan ay nag-iikot at nagpapaalala ang mga pulis sa lahat ng mga vendor na maglako o pumwesto lamang doon sa kanilang mga designated area at wag na humarang sa gitna ng kalsada. Cheryl? Maraming salamat, Marlene Alcaide. Mga kapatid, ilang oras na lang magsisimula na ang isa sa mga pinaka-aabangang Christmas tradition nating mga Pilipino, ang Simbang Gabi. Ito po iyong 9 na araw na novena masses na idinaraos bago magpasko. Sa ilang tala, sinasabing 1500s nang magsimula ang tradisyon na ito sa ating bansa. Sabay po yan sa pagpapakilala sa atin ng mga Kastila ng Kristyanismo. Ang diskarte raw noon, tinataon ng mga Espanyol na magmisa ng madaling araw para masabayan ang maagang paggising ng mga magsasaka at mangingisda. Kaya naman, ang Simbang Gabi, tinatawag din pong Misa de Gallo o Mass of the Rooster sa ilang pagsalin ng kahulugan. Sinisimulan nila ang bawat misa sa pagpapatunog ng malalaking kampana. Nagsisindi rin sila ng mga lampara at sulok papunta sa mga simbahan. Diyan naman po nagsimula yung tradisyon ng pagsasabit ng mga parol. Sa paniniwalang Katoliko, inaalay ang 9 na misa ng Simbang Gabi kay Blessed Virgin Mary at sa 9 na buwan niyang pagbubuntis sa sanggol na si Jesus. Marami po sa atin tauna na pong inaabangan ang tradisyon na ito. Ang goal, makumpleto ang 9 na misa hanggang magpasko para matupad ang kahit na anong hinihiling ng puso. Wala namang nagsasabing masama ang maniwala rito, pero paalala po ng simbahan, sana'y maging motivation natin sa pagdalo sa mga misang ito ang paghahanda sa pagdating ni Hesukristo. Mga kapatid, bukod dyan, nais din po ng simbahan na una sa lahat, bigyan diin natin ang pagpapasalamat sa buhay at pananampalataya nating mga Kristiyano. Lagi po sana natin itong tandaan tulad ng araw-araw naming paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K? Okay. Susunod, mag-ama sa Cebu patay sa saksak. Suspect, stalker daw ng anak ng biktima.
Ambulansya sa Oriental Mindoro na disgrasya, mga sakay tumilapon. At lalaki sa Japan na gigil pumatay ng ipis. Abay, biglang sumabog ang apartment dahil sa insecticide. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa pool sa CCTV ang nadisgrasyang ambulansya sa Nauhan Oriental Mindoro. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Malayo pa lang, dinig na ang parating na ambulansya sa bahaging ito ng Nauhan Oriental Mindoro. Pero imbis na sa highway dumiretso, nahulog sa gilid ng kalsada ang ambulansya. Nagpaikot-ikot pa ito bago bumangga sa sementadong bakod. Sa lakas ng impact, wasak na wasak ang harapan ng ambulansya. Tumilapan at humandusay ang mga sakay nito. Base sa investigasyon, galing ang ambulansya sa District Hospital ng bayan ng Pinamalayan. Nagmamadali raw ang driver nito papuntang Calapan City para dumalo sa isang training exercise ng madisgrasya. Itong isang motorcycle na umoccupy na kanilang linya. Nagalaran po yung driver. Kasunod po na pag-atig siya ng na-lose control yung driver. Yung sasakyan, mag-police contact po. Sugatan sa katawan at nabalian ang 4 na sakay ng ambulansya. Nagpapagaling pa ang driver na nawalan ng malay, habang critical naman ang 2 pang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Isa pang aksidente, patay naman sa banggaan ng isang construction worker sa Bugalyon, Pangasinan. Papasok sa trabahong biktimang si Alfredo Kalugay ng madisgrasya. Pagtawid niya sa National Highway, bigla na lang siyang binangga ng motorsiklo. Sumemplang sa daan ang siklista at saka nagulungan ng dumaan na truck. Isinugod siya sa ospital pero namatay din. Nakipag-areglo naman ang rider at truck driver sa pamilya ng biktima. Patay sa saksak ang mag-ama sa loob mismo ng kanilang bahay sa Cebu. Ang suspect, stalker daw na matagal nang may pagnanasa sa isa pang anak ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Halos maligo sa sariling dugo ang 18 taong gulang na babaeng ito nang matagpuan sa loob ng kwarto ng kanilang bahay sa Barangay Talavera, Toledo City sa Cebu, madaling araw nitong Martes. Siya, si Hani Idoloverio. Sa kusina, nakitang nakahandusay ang ama niyang si Bobby Idoloverio habang may hawak na baril. Base sa investigasyon ng pulis, pinagsasaksak hanggang sa mamatay ang mag-ama. Ang itinuturong suspect ang kapitbahay nilang lalaki na si Kevin Aveles na may malaking pagnanasa raw sa kapatid ni Hani na si Sweetie, pero tutol daw dito si Tatay Bobby. Dumaan umano si Kevin sa bukas na pintuan sa likod ng bahay. Una niyang pinagsasaksak si Hani na natutulog sa isang kwarto. Sinaksak niya rin ang kaibigan ni Hani na si Gerly Navarro, pero nakasigaw pa ito kaya nagising si Tatay Bobby. Agad daw kumuha ng baril ang ama, pero naunahan siya ng saksak ni Kevin at napatay. Nakatakas naman si Gerly sa humingi ng tulong, pero critical pa rin ang lagay niya sa ngayon. Ayon sa kaanak ng mga biktima, nagbanta na raw noon si Kevin na papatayin ang pamilya. Praning na to si Kevin, sir. Sabi ng mama niya, 5 days na daw, hindi kumakain. Adik lang. May gusto rin daw si Kevin kay Sweetie, pero hindi mutual. Mas tumindi pa ang galit ng suspect nang sampahan siya ng kasong trespassing ni Tatay Bobby. 6 na buwan siyang nakulong pero nakapagpiyansa rin kalaunan. Ngayon, naaresto ang suspect sa hot pursuit operation. No comment siya sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Nauwi sa sunog ang pagpatay sa isang ipis sa Kumamoto, Japan. Base sa investigasyon, gigil ang isang lalaking patayin ang ipis. Inisprayan niya ito ng insecticide pero napasobra na nawi sa pagsabog at naging dahilan ng sunog. Ang ending tuloy, nasunugan na siya, nasaktan pa. Ayon sa mga otoridad, mapanganib ang sobrang pag-i-spray ng insecticide. Pwede kasi itong tumama sa mga electrical outlet, mga appliances o mga wire na magiging sanhi ng pagsabog at sunog. Susunod, Sara Labati at kanyang pamilya nasangkot sa aksidente. At silipin ang Pasko sa tinaguriang Christmas capital of the South, ang Cebu.
Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, na-aksidente ang sasakyan ng pamilya ng aktres na si Sara Labati. Sa broadcast channel sa Instagram ni Sara, hindi na niya na-detalye pero nabanggit niyang nangyari ang aksidente sa Skyway kahapon. Wala naman daw casualty sa 3 sasakyang nasangkot sa nangyari. Sabi ni Sara, ibinahagi niya ito dahil kahit na ang taon na ito ang pinakamahirap niyang taon, pinaalala sa kanya ng nangyari ang kabutihan ng Diyos. Anya, pwedeng mas malala ang naging insidente pero buhay at nasa maayos silang kondisyon ng kanyang pamilya. Eto pa nga, naglabas ng bagong patikim ang much-awaited Metro Manila Film Festival entry na Gumburza. Huli nating alagaan ang liwanag ng kanyang kabutihan. Yan natin iaalay ang ating buhay, bebe. In a way, maging lead siya ang ating pagkamatay. Para sa liwanag. Para sa sarili. Sa trailer na yan na inilabas sa kapatid noontime show na EAT, highlighted ang husay ng mga bida na sina Cedric Juan, Enchong D at Dante Rivero. Pero bukod sa kanilang galing, kapansin-pansin din ang makabagbag damdamin nitong mensahe para sa mga Pilipino. Ipinasilip din sa trailer ang world-class na cinematography at direction ng pelikula. Mapapanood ang Gumburza sa lahat ng sinehan nationwide sa December 25. At yan ang mga patok na K-Alaman at Showbiz Balita ngayong Biyernes. Happy weekend! Ako po si Kalad Karen. Hanep na Christmas feel sa hatid ng ilang pinailawang atraksyon sa Cebu. May giant Christmas tree at may park pang may pa-around the world Christmas trip. Silipin yan sa report ni John Aroa. London, Amsterdam o di kaya sa New York. Kung bet ang Christmas abroad, pwede na yung ma-experience sa pasyalang ito sa Naga City, Cebu. Yan ang Christmas pakulo ng lokal na pamahalaan doon. Ang pasyalan kumukuti-kutitap sa dami ng mga pailaw at dekorasyon sa isang bahagi. Complete with windmills at tulips, kaya feel na feel ang Amsterdam Christmas. Ang kanilang City Hall nagmistolang malaking regalo at sa itaas nito ang sikat na Statue of Liberty. O diba, instant Paskong pang-Amerika? UK Christmas ba kamo? O ito, may Big Ben at Chubibong London Eye pa rito. Kung Asian Christmas naman ang trip, may tampok na Chinese lanterns at Singapore flyer din. Marami dito sa atin sa Naga na parang gusto nilang pumunta sa iba't ibang lugar sa buong mundo pero hindi kaya ng bulsa, hindi kaya ng panahon. Kaya kahit kaunti man lang, no, a little of glimpse of the world. Bukod sa world tourist spots, pwede ring magpa-picture sa superheroes mula sa Avengers at Justice League. Nandito rin si Barbie at mga kilalang karakter sa Toy Story. Perfect time mag-bonding kasama ang pamilya, barkada, magsing-irog o kahit mga single. Ang magkakatrabahong ito, piniling dito mamasyal dahil sa ganda ng lugar. Sobrang ganda dahil naikot mo na ang buong mundo sa isang lugar lamang. Biyahe naman tayo sa Cebu City. Sa Fuente Osmeña, napakaliwanag pagsapit ng gabi at ang pinakaagaw pansin, ang 120 talampakang Christmas tree na ito. Ang Tree of Hope na yan ang pinakamataas na Christmas tree sa buong Cebu. Ayon sa Cebu City LGU, simbolo ito ng nagniningning na pag-asa ng mga Cebuano sa kabila ng ilan nilang nararanasang dilim sa buhay. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Pampatanggal ng stress, pampadagdag ng happiness. Yan po ang TV5 resident cat namin na si Garfield. Napo, at sa kanya pong pagpanaw, binigyang pugay ang kanyang alaala. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Meet Garfield, ang resident cat ng Kapatid Network. Kung nasaan ang mga guard,
sigurado, pwesto rin siya roon. Literal na guard field ng PSG o Pusa Security Group. Nakaka-good vibes, no? Sakto sa kanyang cute na pangalan. Siya ang unang bumabati sa mga bisita at empleyado sa aming lobby. Magpapakamot ng tiyan, magpapahimas sa kung saan-saan, maglalambing sa bawat dumaraan. Sabay matutulog na lang ng mahimbing. Ang mga tagpong yan, siguradong mamimiss ng lahat ng mga napalapit at napamahal na rin sa pambihirang pusa, ang aming mahal na pusa. Pumanaw na. Kaya naman nagluluksa ang buong TV5 community. Kabilang na riyan ang aming President and CEO na minsan na ring nabati ng aming espesyal na pusa. Naging malaking parte rin ng aming buhay si Guardfield, lalo noong kasagsagan ng pandemic. Laking tulong nung mga pusa dito, lalo na ni Guardfield, para mawala yung anxiety, yung stress, kasi talagang yung mental health talaga yung isa. Kasi parang pag dito, imagine mo, puro work ka, wala kang ibang iniisip, di mo alam kung magkaka-COVID ka. So yun lang, tuwing every night, yun lang yung pangtanggal ng mga problema mo. Pinakamalapit kay Guardfield ang aming editor na si Gian Habok at ang aming guard na si Roland Batalier. Kaya naman labis ang kanilang pagkalungkot nang pumanaw ang itinuturing na rin nilang anak sa TV5. Honestly, hindi ako tumitingin sa lobby. Dire-diretso lang ako dito. Ayokong pag-usapan yung nangyari. Siyempre, kahit sino naman, ayaw pag-usapan yung nangyari. Siyempre, masakit. 6 years ko ba naman pakainin yung matabang yan eh. On hand eh, siyempre. Mahirap din. Mahirap na yung routine ko bilang na bago for 6 years. Napamahal kasi siya sa lahat eh. Simula bata. Talagang mamimiss ko siya dun sa katabi ko sa may table ko. Wala na eh. Wala nang aakyat. Wala nang tatawag. Bilang pag-alala sa aming pinakamamahal na pusa, nagdaos ng isang memorial ang mga TV5 employee para sa kanya. Ang buhay ni Guardfield. Isang halimbawa sa malaking naiaambag ng ating mga alaga sa pagpapaalala na sa mga panahong tayo'y nalulugmok, meron tayong rason para kumapit. Guardfield, maraming salamat at hanggang sa muli. Guardfield, we love you! Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mamimiss natin si Guardfield. Doon naalala ko pag nung pandemya, kasi kukunti lang ang pwedeng pumasok. Ako yung in and out. Siya lang nakikita ko, wala akong nakikita ng tao. Siya yung nakakasalubong ko. So nakakamiss. Hindi, yung pagkamatay siguro marahil nagtataka yung mga kababayan natin. Ano ba nangyari? Yung aksidente. Na-aksidente. Oo, na-aksidente. Nabagsakan, no? Nabagsakan siya dito sa... Run free, Guardfield, we will miss you. Yes, Magkaroon na lang tayo, alaga na lang tayo ng bago. Diba? Abangan natin yan. Mga kapatid, ang hibay-bigat. Okay, pero 10 days na lang mga kapatid. Pasko na! At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa pagbalita. Kasama si Kalad Karen. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Quasim. Magandang gabi, Pilipinas!